Anyway, mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa Coach Jarrett Live YouTube channel and pa-follow ang ating Facebook page, Pinasabat with Coach Jarrett, and ang ating Facebook group, yung Tambayan ng mga Cocheros. Okay, game. Hindi ko alam ba't nag-e-echo, pero it is what it is. Hayaan na natin siya. Bahala sa buhay niya. Okay. Importante ako hindi nag-e-echo. Oo, ayan. Saan na ba yung ano ko? Yung chat room. Okay. Okay, finally. Hindi kami brownout dito sa amin. Hindi kami brownout sa lugar namin. Pero kung brownout sa lugar nyo, ay, nakakainis yan. Oo. So, good luck na lang. Good luck na. Sa amin hindi eh. Chamba. Okay, game. Start ba tayo shoutout natin mga kababayan? Nasaan na ba yun ako? Yung aking slow mode. Parang may problema to laptop ko. Ano nangyayari sa laptop ko? Okay. Tapos, yan. And then, okay. Daming ikot. Okay, yan. Naka-slow mode na, I think. Naka-slow mode na siya. Ayan. Yun. Okay. Game. Shoutout muna tayo mga kababayan. Shoutout muna sa mga moderators natin, mga kababayan. Ate Trexie, Ate Susan, Ate Elisa C, James, Manatmay, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Pinoy's, Anim Legion, Kina, PS Moderator, Ate Mishi, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, Shiro Kansaki, at kay The Greater One. Okay. Ayan, shoutout sa inyo. At syempre, sa mga iba natin mga kaibigan, ayan, si Coffee Jam, Ken Kulitz, Charito De Asis, James Lopez, Zozimo Balyanca, okay, Albert Villapa, VMB Irene, Ryan, Josephine Dugan, Hoshikawa, Lelang Moda Explorer, Adrian, May Gemini, Madeline Ventura, Maikeru PI, Zena Villegas, Elvis Vlog, Splash Brothers, Romeo Barcebal, Danica Versosa Palaya, Ron Rafa, Eileen Arellano, Leonard Kalinsky, Maritel T, Maria Corazon Monar, Donita Moon, Replays TV, Luiso Agustin, Marivic Giray, Olive Macapagal, last batch guys, Victor Sales, Froilan Soberano, Bibian, Florida Vicente, GN Hen, Twisha Sacred Field, Rolly Ocampo, at si Emmanuel Gakayan, okay? Tsaka si Ken Kulitz. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Okay, at syempre, shoutout din kay Ate Annabeth. Oo, things are so confusing. Naubos na lakas sa maipag-debate sa mga DDS. Nako, Ate Annabeth, huwag ka na it's pointless maipag-debate sa kanila. Just say your piece and then move on. Iyan ang ganyan ang tamang pakikipag-usap sa mga DDS. Just say your piece and then move on. Pag ininsulto ka, insultuhin mo rin sila. Ganun lang kasimple. Ganun lang. It will not make sense to them. Basta para sa kanila, sinabi ni Duterte, sinabi ni Sara, sinabi ni Digong, sinabi ni Sara, o sinabi ng mga kaalyado niya, yun na yun. Wala nang iba. Period. Oo. So, yun na yun. Kaya na lang natin na ganun. Basta say your piece, sabihin yung mali sila, say your piece, and then move on. Yan. Pag sinabi lang tanga-tanga mo, sabihin mo, natural sa mga DDS ang tanga. So, may pasa sa akin. Pero laban lang. Ayan na nga. Sabi ni Marvin Pega. Lahat ng sinabi mo kahapon, Coach, tumama o tumana. Yan ang habang sinasabi ko eh. Kaya minsan ayoko magpaka-Nostradamus guys eh. Really, parang minsan, kapag may sinasabi ako sa live stream, nagkakatotoo. Kaya minsan ayokong magpaka-Nostradamus talaga paminsan-minsan.
Ay na, Diyos ko. My goodness. Tignan nyo sinabi ko to kahapon eh. Saan na yung pinost ko kaninang tanghali? Eto. Papakita ko lang sa inyo. Di ba nasa kasagsagan pa ng nasa kasagsagan pa ng barila, nasa kasagsagan pa ng kaguluhan, etc., etc. Sinabi ko na yan kahapon, kagabi pa lang sinabi ko na yan. Ito kung naalala nyo to. Yan, kung naalala nyo to. Okay. Ano ko lang, ulitin ko lang. Ulitin ko lang. Para lang para lang hindi tayo makakusahan na feeling. Baka sabi mga tao nagsasabi, feeling mo naman, galing-galing mo, bla bla bla. Ito yun kagabi. Kita nyo naman, brown out sa lugar namin. Kita nyo naman, brown out sa lugar namin. At wala ako sa opisina. Oo. So, ito yung kasagsagan kahapon nung gulo. Ito yung kasagsagan ng gulo. Okay. At kakabarilan lang. Okay. Tapos, napanood natin yung si Alan Peter Cayetano. Ang sabi niya, sinisisi niya ang NBI. Bakit doon nilusob na NBI ang Senado, bla 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 bla. After nating sabihin yun, nakuha natin yung balita na ang NBI ay wala doon. Nasa workshop. Nasa strategic planning workshop. Tapos, ito yung sinabi natin. NBI Matibag says gunshots did not originate from agents. NBI Director Melvin Matibag said the Bureau had an agreement with the Senate. President Cayetano that its agents would stand down. He denied the gunshots came from NBI officers. We are not there. Sabi ni Melvin Matibag, wala sila sa Senado. Matibag tells ABS-CBN on a televised call, we would not be going there because that is the order. Wala sila. Wala. Gi! Walang NBI, guys. Walang sige. NBI ngayon dyan sa Senate. Walang NBI ngayon sa Senate. Ito, balita. Yan. Yan. Pinakita ko pa yung balita. Yan. Kay Melvin Matibag. Yan. Ito na. Itataka ka sa Sibato, guys. Diba? Pagkapakita ako nung balita, nung sinabi natin. Itataka ka sa Sibato, guys. Itataka ka sa Sibato. I hate it when I'm right. I hate it when I'm right. Diba? Hindi siya pinatakas, correction. Itatakas, iba to. Kasi hindi kaya to ng isang tao lang, guys. This is orchestrated. Coach Stradamus. Diba? Sinabi natin to kagabi. Kaya imagine my surprise, mga kababayan, lumabalitaan ko to kaninang umaga. Well, kaya tanghali, kasi tanghali ako nagigising, nagbasa pa ako kagabi. Imagine my surprise na ito yung pumutok na balita kaninang umaga. Senator Bato de la Rosa, wanted by the International Criminal Court, has reportedly snuck out of the Senate. A Senate Secretariat employee and another informant tells BNC that he left the Senate around 3 a.m. following a night of chaos after shots were fired inside the building. Hannah T now joins us live from the Senate. Hi, Hannah. Alam nyo, mga kababayan, it doesn't take a lot actually para ma-figure out na itatakas na si Bato de la Rosa. It doesn't take a lot. It doesn't take a genius. It's not even rocket science. Kung papanoorin natin, mamaya tayo mag-breakdown. Pero kung papanoorin natin yung mga naganap kahapon, very obvious yung galawan ng Senate. Very obvious yung galawan ng mga powers that be. Very obvious si Alan Peter Cayetano, very obvious si Robin Padilla.
Actually, silang dalawa yung ano silang dalawa yung tawag dito, yung tell, kumbaga. Kung ba sa poker, di ba? Di ba hindi na po-poker? Di ba may mga tao, may mga kanya-kanyang tell o ito yung mga clue na ikaw ay may tinatago o nagsisinungaling, etc. etc. Sa kaso na to, mga kababayan, yung tell ay si Alan Peter Cayetano at saka si Robin Padilla. Una kong kasing napansin, mga kababayan, yung nung nananakbo si Robin Padilla paakyat ng hagdanan. Yun yung yun yung sabi ko, bakit siya nananakbo paakyat ng hagdanan? Di ba kapag may active shooter, dapat magtatago ka, naghahanap ka tataguan. Di ba? Ganun eh. And then yung demeanor ni Alan Peter Cayetano kahapon, lalo na nung sinisisi niya yung NBI. Masyadong obvious. Masyadong obvious na parang tapos nasa likod pa si Pia Cayetano kahapon. Sa likod niya. Ano ba, Melvin, matibag. Kinausap ka namin, tinawagan ka namin, ang sagot nila sa amin, bla 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 bla, ganun. Tapos makikita niyo si Marcoleta sumingin sa likod gumanyan. Out of frame. Out of frame eh. Out of frame si Marcoleta, biglang gumano. Nakatingin pa sa camera eh. Diyos ko! My goodness. Nakita niyo ba yun? Si Rodante Marcoleta dumaan sa likod ni Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano sigaw ng sigaw, "We are under attack! We are under attack!" Tapos si Marcoleta nasa ganyan sa likod. Anyway, napansin ko lang kasi kahapon si Marcoleta. Going back. Tawa tuloy ako, nawala ako sa sistema ko. Tapos, eto pa. Another sign was the appearance of John Vic Remulla. That's another sign. Yung appearance bigla ni John Vic Remulla. Na si Loren Legarda is now taking credit. Sinabi niya, buti pa nung tinawagan ko si John Vic Remulla, pumunta siya agad, bla 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 bla. Yan ang sinabi ni John Vic eh. Ni Loren Legarda eh. At nung sinabi ni John Vic na we are not arresting Bato de la Rosa, okay. Alam na. Itatakas na siya. Para sa akin, yun na yung confirmation. Nung nando na si John Vic at sinabi niya na we are not arresting Bato de la Rosa, yun na sa akin yung confirmation. Itatakas sa si Bato. Oo. Mamaya natin pag-usapan GSIS. Mamaya. Alamin muna natin, mga babayan, paano ba yung naging sequence of events? Okay? Ano ba unahin natin? Unahin ba natin timeline o unahin na? Sige, tununan mo ng balita. How are you? And tell us the latest about Senator Bato de la Rosa. Is he there or is he not there? Hi, Ma. I'm actually good. We're back inside the Senate premises. We're here at the second floor where the shooting incident happened. And just in front of me is the Senate media, where some of the Senate reporters went to go to look for cover last night following the gunshots that we heard. On the part of Senator Bato de la Rosa, it is confirmed that he actually left the Senate premises at around 2:30 a.m. this morning, according to an informant of BNC and a Senate Secretariat employee who reported the information to a sitting senator. This comes just hours after a tense security incident inside the Senate where a group of armed men allegedly attempted to enter through the second floor Wednesday night. Members of the Senate Sergeant-at-Arms fired warning shots to prevent the group from entering the chamber. We heard more than 20 shots around 7:45 last night, where more than 10 members of the OSAA, along with armed authorities, tried to secure the Senate media.
Shortly after this, Senate President Alan Peter Cayetano faced the media to inform us that majority senators will stay inside the chamber, but there was no sight of Senator Bato and Senator Robin Padilla. Malacanang has since denied that any government personnel fired the shots, while also ordering an investigation into the incident. So far, no injuries were reported, and De La Rosa had been under Senate protective custody since earlier this week after NBI agents attempted to serve an ICC warrant of arrest against him over his alleged role Okay, tell us in the something new. Duterte administration's war on drugs. His lawyer, attorney Celito Torion, had earlier insisted that the senator was still inside the Senate complex past 12:31 a.m., where he had been seeking refuge to avoid possible transfer to The Hague. As of this hour, the Yeah, isa pa yan, no? Actually, si Torion is part of the drama. Kailangan nandiyan si Torion. Kasi mga babayan, siya yung parang naging siya yung naging panakipbutas. Oh. Siya yung naging panakipbutas. Sasabihin niya, dito pa siya sa loob. Binidyo ko nga. Anong oras binidyo? Alas 12 ng madaling araw? Alas 12 ng madaling araw binidyo? Oh. Diba? It's BS, man. It's BS. Tuloy natin. The Senate has yet to issue an official statement confirming De La Rosa's current whereabouts and more details on what happened last night. Mai? Okay, Hannah, so to be clear, wala pang nakakakita kay Senator Bato today. And when was the last time you personally saw him? May wala pa rin so far na nagko-confirm kung nasaan nga itong si De La Rosa. Although kanina sa aking likuran, nagkaroon ng mabilisang interview with Senator Alan or Senate President Alan Peter Cayetano. Wala Hindi niya na. kinumpirma kung nandito pa sa loob ng Senate premises itong si De La Rosa at kung Okay, tell us something we don't know. Okay. So, pag-aralan natin yung timeline, mga kababayan, para malaman natin ano ba ang naging responsibilidad ng 13 hudas. Oo, parang may post din ako dyan sa 13 hudas na yan. Wait lang. Asa na ba yun? May post din ako dyan sa 13 hudas na yan. Saan na yun? Busy ako kanina. Busy ako mang buisit eh. Asa na yung post ko na yun? Yun sa 13 hudas. Ayan, yan. Yung survey ko kanina, nagpa-survey ako kanina. Ito, yung do dirty. Ayan. Ito yung 13 hudas, mga kababayan. Ito yung mga traidor sa bansang Pilipinas. Ito yung mga protektor ng kriminal. Ito yun. Yan, sila. Ngayon, mga kababayan, sino ba dito yung main actors? Sino dito yung mga primary actors sa pagtatago or sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa? Una, syempre, ang main actors, ayan. Ang lead one, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano. Siya talaga ang bida diyan. Wala nang wala nang kapantay yun, mga kababayan. Siya talaga ang bida diyan. Actually, kung tutuusin, he is the actor-director. Kumbaga, para siyang sino ba tong si Batang Probinsyano? Yun, siya. Actor-director. si Coco Martin, ganun. Ito naman, si Loco Martin. Siya si Loco Martin, guys. Loco Martin. Yan. Pwede rin Loco pa rin. Si Loco pa rin, yan, si Alan Peter Cayetano. Siya si tawag dito. Siya yung actor-director, ayan. Second lead, eto si Robin Padilla, second lead. Kaya naiisip ko pa minsan kahapon, mga babayan, actually hanggang kanina iniisip ko, yung kayang drama niya yung ini-issue niya kay tao dito, kay Kiko Pangilinan, it's just part of the act. It's just part of the act. Para magkagulo lang sa loob. Para lang magkagulo sa loob. Yun. Parang ganun yung drama niya eh. Yan, si Robin Padilla.
Siya yung second lead. So itong dalawang to, mga kababayan, sila yung mga ano dyan, sila yung nagpapagalaw ng mga bagay-bagay. Okay. Tapos ito mga natitira, ito tatlo, ayan, si Aimee, si Jinggoy, sino pa ba yung mga nag-livestream kahapon? Si Bongo, si Mark Villar, yan. Sila kahapon, yung mga nag-livestream, sila yung mga supporting actors. Oo. Sila yung tagabigay ng kwento. Inaatake kami, bla 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 bla. Yan, ganun. Yan, sila yung mga supporting actor para maging believable na inaatake yung Senado ng NBI. Ayan. Si Pia Cayetano, siya yung leading lady ni Alan Peter. Siya yung leading lady ni Alan Peter, guys. Yan, si Pia Cayetano. Oo. Yan, siya yung leading lady. Siya yung yung taga-suporta dun sa bida na, sige, push mo lang yan. Di ba? Melvin Matibag, tinawagan kita. But this is what you just said. Blah, 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 blah. Yun. Yan si Pia Cayetano. Oo. Tapos, eto, sila Chis Escudero, Camille Villar, Rodante Marcoleta, Loren. Eto, si Loren Legarda, special appearance to. Alam niyo ba siya special appearance? Kasi mga kababayan, kung wala siya, hindi sila magiging majority. Hindi sila magiging majority. Ito siya, parang lang siya, cameo, kumbaga. Cameo appearance lang si Loren Legarda. Kasi hindi magiging majority itong mga ito kung wala si Loren. Kasi 12 lang eh. Kulang ka na isang boto kung wala si Loren Legarda. So, lang siya dyan. Kumbaga, sumuporta lang. Cameo appearance lang si dyan. Si Loren Legarda dyan. Oo. Ganon. Yan, siya yung cameo appearance. Si Rodante Marcoleta, wala, meron sa tabi. Siya yung out of frame. Siya yung extra. siya yung extra na yung nga, nagsasalita sa Alan Peter, biglang gaganyan sa likod. Di ba? Siya yung extra. Yan. Amuyong. Oo. Extra, siya yung extra. Kung kailangan ng extrang kalbo, siya yung haharap. Anyway. So, ito yun mga kababayan. Ito yung cast of characters mo. Itong mga to. Yan. Siyempre si Bato yung siya yung plot. Itak. Back. Ayan. Wala na akong internet, guys. Sorry. Nawala na akong internet doon. Oo. Okay. Anyway. Balik. Ang dito, ang title ng pelikula na to, mga babayan, The Great Escape. The Great Escape of Bato de la Rosa. So, ano ba nangyari? So, alam natin, mga babayan, na ito, si Aimee, si Jinggoy, si Bongo, si Mark Villar, at saka si Alan Peter Cayetano, syempre. Sila yung nandoon sa live, sila yung nagla-livestream, sila yung etc. Pero meron nung nangyayari sa behind the scenes. Ito yung nangyayari behind the scenes. Puntahan natin yung timeline. Ito yung timeline. Okay. Before 3:51 PM, kagabi, nagkakagulo na. Ito na. Oo, ito na yung entrada ni Robin Padilla. Ginulo. Di ba nagkaroon ng sigawan kahapon nung isang araw? O di inulit lang ni Robin Padilla. Nanggulo si Robin Padilla. Ayan na. Naghamon ng suntukan kay Kiko Pangilinan. Dito nag-umpisa ang lahat. By the way, mga kababayan, pinost ko nga yung comment dito ni Greco Bellica. Sabi ni Greco Bellica. Kung silang dalawa daw ni Robin Padilla ay nagte-train ng Muay Thai and something else. Muay Thai. O Muay Thai and boxing yata, parang ganun. At madali daw niyang magugulpe si Kiko Pangilinan.
Alam nyo mga kababayan, yung mga ganong salitaan, ganyan magsalita ang mga duwag. Iyayabang mo yun? Paano pag nakabangga? Paano pag nagte-train din pala si Francis Pangilinan? Hindi niya alam. Di ba? MMA, ayan, Muay Thai at MMA. Pag mga ganyan, hindi mo iyayabang yun. Kasi it's hindi pangyabang yun eh. Hindi pangyabang yun. Gulatan na lang. Kapag away na, suntukan na, gulatan na lang. Ganyan ang diskarte dyan. Nagulat na lang kayo, uy, may ganun siyang moves, ganun. Hindi na niyayabang yun. At saka ang martial arts, pang-depensa yun, hindi yun pang-opensa. Pero nakakatawa ay Greco Bellica, and Greco Bellica, I'm calling you out Sa simpleng interview, hindi ka makasagot sa akin. Ang yabang-yabang mo dyan, kung ano-ano pinagsasabi mo, tagal-tagal na kitang hinihingi ng interview, hindi ka sumasagot. Hindi mo pinapansin yung messages ko eh. Di ba? Dadaanin sa dahas, hindi kaya ng utak? Di kaya? Diyos ko. Di ba? Ako di ko sasabihin kung nagte-train ako o hindi. Magulat na lang kayo. Magulat na lang kayo kung sakali man magpang-abot, di ba? Magulat na lang kayo. Hindi ko sasabihin yun. Di ba sabihin yun? Ba't ko sasabihin? Di binigyan ko kayo ng advantage sa akin, di ba? Ba't ko kayo bibigyan ng advantage? But anyway, so yun na nga. So nag-away si Robin Padilla, so dito na nag-umpisa ng gulo. Tapos, si NBI Director Melvin Matibag sa isang interview ng DCMM ay sinabi na tigil na raw yung operate. Huwag na muna mag-operate kasi merong desisyon galing sa Supreme Court tungkol sa TRO. Okay. 4:00 ng hapon yan. So, eto ngayon yung ganap. Nanggulo si Robin Padilla, tapos at the same time, lumabas ang utos ng Korte Suprema. Hindi ba sounds question mark? Ang ganda ng timing no? Nung lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, biglang nag-umpisa manggulo si Robin Padilla. Ganda ng timing no? Ganda ng timing. Ngayon, 3:51 PM, lumabas si Bato de la Rosa ng plenary. Labas siya ng plenary. Tapos 4:20, biglang nagkagulo na. Oo. Nasa loob ng plenaryo, sabi, Senate President Alan Peter Cayetano de la Rosa exited through the back door of the Senate. Dito na nag-uumpisa na yung drama. Oo. Kasi, mga kababayan, walang TRO eh. Walang TRO na ibinigay ang Korte Suprema. Okay. So, inumpisa na nila, 420 o execute. Part 1 or first act ng ating pelikula. Itinakas kunyari si Bato, daan sa likod. Nakasunod si Torion, tsaka si Bondok. Sabi, tinanong ng mga reporter kung ano nangyari, pero walang sagot. 5 PM onwards, nag-live si Bato de la Rosa. Anong sabi? Aarestuhin na raw siya ng NBI. Aarestuhin na raw siya ng NBI. Tapos, at the same time, based on media reports, Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca tells reporters NBI personnel were outside the GSIS building. Okay. So, eto na mga babayan. Alam na ngayon ng Senado ni Aplasca na nandyan lamang sa GSIS building ang Sergeant at Arms, ang NBI. Ngayon mga babayan, tulay lang daw kasi yun. Hindi pa ako nakakapunta actually. Hindi ko pa nga nakikita yung tulay na yan. Pero tulay daw kasi yun. Tapos may 2 pinto. Okay. At kinabahan ang OSA
ng Senado dahil nandun do sa kabilang, kumbaga, nasa kabilang bakod. Nasa kabilang bakod lang ang NBI. Mm-mm. At nakarinig daw sila ng nagbabarena. Mm-mm. Which apparently, mamaya you'll find out, yung barena pala na yun ay nanggagaling sa loob ng GSIS building. Bakit? Kasi ibabarricade nila ang GSIS building. Ibabarricade nila yung tulay para walang makalabas at walang makapasok ng GSIS building. Mm-hmm. Yun pala yun. Mamaya makikita natin. 5:23 p.m. nag-post uli si Bato de la Rosa. Oo, tulungan daw siya. Ayan. And then 6:14 p.m. naglabas ng resolusyon ang Korte Suprema, walang TRO, pero sabi, eto daw sila daw ay magte-take ng interim measures. Kung kailangan. Okay, so wala pa rin TRO at this point. I have a feeling, ang kutob ko, mga babayan, ito na naman tayo sa kutob ko, malamang magiging tama na naman to. Ang kutob ko, mga babayan, natakot si Bato de la Rosa kasi nakumpirma na wala pa rin siyang TRO. Nakumpirma na wala siyang TRO. Nakumpirma. So natakot siya ngayon. Kasi kung walang TRO, mga babayan, anytime pwedeng pasukin yung Senate. Anytime. Walang TRO eh. Bakit? Rules of Court. Mga kababayan, babasahin ko sa inyo, Rules of Court. Meron pala akong copy dito, Rules of Court. Hindi ko nagagamit. Lagi ako online eh. Rules of Court. Yan Post nyo na lang. Gusto nyo i-post. Pag nanonood kayo replay. Ayan Naka-highlight. Right of officer to break into building or enclosure. Sabi, an officer, in order to make an arrest, either by virtue of a warrant or without a warrant as provided in Section 5, may break into any building or enclosure where the person to be arrested is or is reasonably believed to be if he is refused admittance thereto after announcing his authority and purpose. Wala nakuhang TRO. Ngayon, mga babayan, dahil wala nakuhang TRO, anytime pwedeng pasukin. Anytime pwede siyang pasukin ng NBI. Anytime. Sabi pa nga, kahit walang warrant. Pwede pa, kahit walang warrant pwede. Pwede siyang pasukin ng NBI. So nagpapanik na si Bato neto kasi, mga babayan, 72 hours, ang tagal ng 72 hours, guys. 3 days? 3 days? 'Di ba? Tingin nyo ba? Tatagal ng 3 days 'yan? Hindi. Hindi tatagal ng 3 days 'yan. Hindi tatagal ng 3 days 'yan, guys. Okay. Ito. Sige. Sagutin natin to, isang tangang DDS na to. Anytime pala, bakit hindi nila pinilit? Tama pala sila. Ito kasi ang hindi mo alam. Ang Marcos administration kasi marunong sumunod sa batas, marunong sumunod sa Korte Suprema, marunong sumunod sa due process. Hindi katulad ng idol nyo, nung tatay nyong karton na kaya nakakulong sa dahig, ay dahil hindi marunong ng due process, hindi marunong umintindi ng batas. Alam niyo yung the irony nun? The irony is, abogado siya, pero hindi siya marunong sumunod sa batas. Abogado siya, siya pa ang kriminal. Diba? Siya pa ang kriminal. Abogado siya, siya pa ang kriminal. Yun. Di ba? May iniintay ba sila?
Ganun kasi yun eh. Respeto ang tawag dun. Respeto ang tawag dun. O sige, pag halimbawa lang, alam ko kung saan ka nakatira, pushat, sabihin natin, alam ko kung saan ka nakatira. Anytime, pwede akong pumunta sa bahay mo, di ba? Anytime. Anytime. Anytime yan. Lalo na kung alam ko kung saan ka nakatira. Pwede kong gawin yun. Gagawin ko ba? Hindi. Una, hindi ako tanga para hanapin ka. Pangalawa, respeto ko sa tao yun. Anytime, pwede kong basagin ang pintuan nyo at pasukin kayo. Pero hindi ko gagawin yun. Kasi marunong akong sumunod sa batas. Ang babo mo mag-isip. Mga DDS talaga, ang bobobo. Ang bobobo nyo. Anytime. Pwede kong gawin yun. Pero hindi ko gagawin. Kasi, marunong akong rumespeto sa batas. Ganun kasimple yun. Pushat, huwag kang tanga. Ay, hindi. Matik pala sa DDS ang tanga. Patay tayo dyan. Kahit pala nung sabihin mo, tatanga-tanga yan. Anyway, tuloy. 7:05 p.m. Sasagot mo, tawa-tawa. Ha, 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 ha. Kasi ganyan katanga. Oo. Ang sagot, ha, 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 ha. Bobo kasi. Wala maibalik, di ba? Tanga-tanga talaga ng mga DDS. Anyway, tuloy. 7:05. Si Aplaska, ang sabi, pumunta sa second floor. At sabi, arrives on the second floor of the Senate after he was at GSIS. Tapos he said, may aarestuhin daw, but does not say who. Reporters asked Aplaska who would be arrested. Later announces that there would be a lockdown. Okay, lockdown, etc., etc. Tapos total lockdown daw sa Senate, 7:08. Tapos 7:15 p.m. onwards. While reporters are waiting without word from Aplaska or anyone in the Senate, De La Rosa, Padilla, and other lawmakers are seen rushing to the Senate elevators. Eto na. Yan na. Hinahanda na nila. Hinahanda na nila, guys, ang kanilang drama. Hinahanda na nila ang kanilang drama. Reporters try to follow them but do not see them on the ground floor. So, ibig sabihin, baka it's either umakyat sila pa elevator, kaso dalawang floors lang ang Senate. May hanggang 5th floor pala. Either umakyat sila pataas or nag-stop sila somewhere. Nag-stop sila somewhere. Yung emergency stop. Tapos, 7:30 p.m., men in fatigues arrive in full battle gear. Ayan, tapos ito na yung nangyaring putukan. Ayan. Tapos, 7:08 to 7:51, Senate daw. Okay, meron daw nakita nagbabarena, ganyan-ganyan. Okay. Tapos, body art. Ito na yung aktong putukan na yan, 7:40. Ayan. So, basically, mga kababayan, kitang-kita dito yung script. Kitang-kita niyo yung script. Ang malala pa dito, mga kababayan, ayaw nilang i-release yung CCTV video. Ayaw nila ilabas yung CCTV video, guys. Anong sinabi ni Jinggoy? Itago yung CCTV. Ang sabi nung isa, i-secure. Ibig sabihin, make sure na walang magmamanipulate ng CCTV. I-secure daw yung CCTV. Tapos, ang sabi naman itong isa, sabi ni Jinggoy, itago daw. Ba't itatago? Mabibisto kasi yung drama nyo? Kaya itatago? Masyadong obvious, guys. Masyadong obvious ang kababuyan netong 13 de Judas na to. Masyadong obvious. At alam nyo, mga kababayan, ang tatanggap lang nito,
ng kanilang kababuyan, yung kapwa nila baboy na mga DDS. Imagine, mga kababayan. May nakita ko kanina. Dadaanan ko lang kasi nagse-search nga ako ng videos para sa live stream natin. Nakita ko yung for some reason lumabas sa feed ko si Badong Aratiles. Sabi niya, nagagalit daw sila pero kami tuwang-tuwa, sabi ni Badong Aratiles. Syempre, ganoon talaga pag DDS, matik tanga. Hindi nila alam kung kailan inaabuso ang kapangyarihan sa panahon, kung kailan inaabuso ang kapangyarihan sa hindi inaabuso ang kapangyarihan. Kitang-kita yung abuse of power dito ng mga senador, ng mga hudas sa senador na to. Kitang-kita yung pang-aabuso sa kapangyarihan itong 13 senador. Pero in denial pa rin sila. Ano ba? Pinipili nyo bang maging tanga? Pinipili nyo bang maging bobo? Para lang kay Rodrigo Duterte? Para lang kay Sara Duterte? Pinipili nyo talaga yung pagiging walang kwenta? Ang pinaglalaban nyo lang yung interest ng politikong gusto nyo, hindi yung interest ng Pilipinas. Yeah, pwedeng mabawi yun, NLB. Yung tama si Attorney Bueno sa sinabi niya, pwedeng mabawi yung pardon ni Robin Padilla. Pwedeng bawiin talaga yan. Kasi nag-participate siya dito, accessory siya sa crime. Lalo alam niyo mga kababayan, ako iniintay ko talaga yung desisyon ng Korte Suprema. Kapag nagdesisyon ng Korte Suprema na ang warrant ng ICC is a valid warrant, I can't wait for these people to see their day in court. Yung mga tumulong kay Bato, kasi that would mean, mga kababayan, that would mean na yung kanilang pagtulong kay Bato de la Rosa ay mali. Sila ay naging accessory. Nag-commit sila ng obstruction of justice. Pero hindi ko alam kung babawiin ni PBBM yung pardon ni Robin Padilla. Hindi ko alam. Kasi executive yun eh. That will be an executive decision. Depende kay BBM yan. Pero alam nyo mga kababayan, lalo na yung mga yung mga hindi palaging nanonood. Eto, natsambahan nyo lang yung channel ko, natsambahan nyo lang mapanood itong aking live stream. Alam nyo, dapat matutunan nating mga Pilipino kung kailan tayo ginagawang tanga. Ito ho yun. Ito ho yung isa sa mga panahon na ginagawa tayong tanga na mga nasa kapangyarihan. And seriously, I mean, it's really disappointing, mga kababayan. It's really disappointing. Sa totoo lang, I mean, mga kababayan, at this point, mga kababayan, regardless kung ikaw ay pro-admin, loyalist, dilawan, kakamping, mga bobong DDS, di ba? Hindi na to usapan ng political color. For now, this is not a question of political color. This has everything to do with rule of law. Yung pagrespeto ng bawat institusyon sa kapwa nila institusyon. Imagine, harap-harapan nagsinungaling si Alan Peter Cayetano sa executive. Imagine. Harap-harapan siya nagsinungaling.
Ilalaban nitong mga to, ilalaban nitong mga itong ipapakita ko ulit para hindi sila mabura sa isipan yung lahat. Ilalaban itong 13 Judas na to, itong Duterte 13, yung sinasabi nilang independence of the Senate, blah 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 blah, pero pinagsinungalingan nyo ang law enforcement ng Pilipinas. Ginamit nyo ang law enforcement ng Pilipinas. Ginamit nyo sa drama nyo. If this is not great, if this is not an abuse of power, I don't know what you can call this. Pang-abuse to sa kapangyarihan, guys. Habang tuwang-tuwa ang mga DDS na mayroong isang pugante na nakakapagtago, yung mga taong namatayan sa war on drugs hanggang ngayon, humihingi pa rin ng hustisya. Tingnan nyo katigasan ng mga pagmumukha yung mga DDS kayo. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo.